Malapit na ang second window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers, kaya heto at pag-uusapan natin ang Power Rankings Volume 2 para ngayong November window. Paalala lang mga brody ang power ranking na to ay mula sa FIBA website at bumasa sila sa mga naging performance ng bawat bansa noong first window. Magkaiba yung world ranking at power ranking sa FIBA Asia Cup. Tara't simulan na natin. Top 24 ang inilabas ng FIBA Asia Cup at ang pang 24 ay ang Hong Kong. Mas mabigat na maituturing ang unang kalendaryo ng Hong Kong noong first window. Pilipinas at New Zealand kasi ang una nilang nakalaban at natambakan sila ng 30 at 39 points ng Gilas at Tall Blocks kaya -1 sila sa ranking. Pero ngayong second window makakaharap nila sa unang pagkakataon ng Chinese Taipei na may mas chance sila kahit papaano na makadikit sa laban. Rank 23 UAE. Na 0-2 sila sa unang window pero binigyan pa rin sila ng FIBA ng credit na makadikit sila kontra Bahrain sa una nilang laban kaya umakyat sila ng isang baitang sa ranking dahil sa kukunting kalamangan sa dalawa nilang talo. Yun lang ngayong window makakaharap nila ang mas mabigat na Lebanon. Rank 22 Indonesia. Dating pang 18 sa volume 1 na power ranking pero ngayon nabawasan ng 4 na pwesto. Inasahan ng FIBA na maganda ang programa ng Indonesia ngayon matapos nilang mag-participate sa FIBA OQT last year at maging co-host sa World Cup. Kaya lang puro bagito ang pinadala ng Indonesia sa unang window at nagresulta ito ng ilang debutant na mga manlalaro sa kanilang national team at tinambakan lang sila ng Thailand with almost 20 points at 55 points naman mula sa Boomers. Rank 21 Mongolia. +1 para sa mga Mongolian, underdog at undersized na may tuturing pero pilit na nakipagsabayan pa rin ang Mongolia sa dalawang pisikal na bansa sa unang window. At ngayon mas magiging kaabang-abang kung paano nila tatapatan ang patuloy na pag-usbong ng bansang Japan sa world ranking. Rank 20 Qatar. Nakakalungkot na puro digitan ng resulta ng laban ng Qatar sa first window. 2 puntos kontra Iran at 5 puntos naman kontra Kazakhstan. Sayang pero kailangan nilang bumawi sa second window para sa kanilang hinaharap. Rank 19 Palestine. Siguradong nanghihinayang ang Palestine sa laban nila sa Iraq noong first window. Kayang-kaya kasi nila yung laban. Pero napabayaan nila hanggang natalo lang sila. Kaya ngayong window kailangan nilang gumanti lalo na sa Iraq. Dahil nakasalalay dito ang mangyayari sa kanila para sa third window. Rank 18 India. -2 ang nakuha ng India sa resulta ng first window. Puro young guns man ang kanilang manlalaro at hindi sila nananalo. Nakukuha naman nila ang kanilang kailangan na experience para mas lumago sa hinaharap. Learning experience kumbaga. Rank 17 Chinese Taipei. Ibinaba ng FIBA ang Chinese Taipei ng 4 na beses sa power ranking. Paano ba naman kasi napatapat sila sa dalawang World Cup level teams ng New Zealand at Pilipinas. Isa pa wala rin ng ilan sa mga key player nila sa lineup. Gayunpaman kailangan nilang bumangon especially ngayong window na to. Rank 16 Iraq. Nakuha ng Iraq ang unang panalo sa qualifier sa first window matapos maging winless sa nakaraang cycle. Mukhang ninanais din ng Qatar na manalo na may malaking kalamangan. Kaya lang mukhang masyado na silang umaasa sa kanilang naturalist player na si Demario Mayfield. Dapat pa ba nilang ipagpatuloy ang ganitong game plan? Rank 15 Thailand. Ang pagkatalo ng 34 points mula sa Korea ay hindi magandang resulta para sa unang window. Pero hindi ito nakadamage sa +5 nila sa ranking dahil nagawa nilang talunin ng Indonesia kahit na wala ang kanilang star player na si Tyler Lamb. Kaya kailangan ulit nilang talunin ang mga makakalaban ngayong window para magtuloy-tuloy ang pag-akit nila sa ranking at ganoon na rin sa mga susunod na window. Rank 14 Bahrain. Maganda ang pagkapanalo nila sa unang laban kontra UAE pero nasundan ito ng tambakan na laban mula sa Lebanon. Pero ngayong window walang Lebanon na makakaharap ang Bahrain. Kaya inaasahang ibibigay nila ang lahat ngayong window para mas gumanda ang kanilang kartada. Rank 13 Guam. -3 para sa kanila. Mataas kasi ang expectation ng FIBA para sa Guam na kaya nilang ma-upset ang Japan noong first window. Pangit din ang inilaro ng kanilang star player with 3 out of 20 shooting. Buti na lang hindi sila nagpa-apekto sa laban nila kontra Mongolia at naipanalo nila ang laban. Problema lang mas mabigat ang window na ito para sa Guam dahil makakalaban nila ang China at Japan. Rank 12 Saudi Arabia. Kinapos pagdating sa third quarter kontra Jordan noong first window. Meron silang sapat na athleticism sa kanilang lineup na advantage para sa kanila. Ang issue lang ay hindi nila ito kayang panatilihin at kontrolin. Kaya malaking kawalan din sa team si Khalid Abdel-Gabbar since 2019. Once na bumalik na siya alongside with Muhammad Al-Suwailim, tiyak na mas titibay na ang kanilang lineup. Rank 11 Kazakhstan.
Sa totoo lang wala raw ine-expect ang FIBA mula sa koponan ng Kazakhstan, pero na 2-0 sila sa first window. Yun lang hindi convincing ang kanilang shooting with 37.4 sa field at wala rin silang go-to guy na maaasahan. Kaya kung maayos na nila ang kanilang shooting sa laban nila kontra Iran ngayong window, deserve ng Kazakhstan na mas mataas na ranking sa FIBA Asia Cup. Rank 10 Syria. Winelcome ng FIBA ang Syria sa top 10 ranking. Naagsuan nila ang passion ng Syria sa paglalaro. Ganon din ang kanilang mga fans. Humanga din ang FIBA sa debut game nila Havion Blake at Bilal Atli. Pero marami pa rin silang kailangan trabahuin ngayong window at makakaharap nila ang Bahrain sa unang araw. Rank 9 Iran. 2-0 ang Iran sa first window pero bumaba pa rin ng 3 beses sa ranking dahil yan muntikan pa silang talunin ng Qatar sa una nilang laban at nakatakas lang sila sa India. Gayunpaman makakarap nila ang undefeated team din na Kazakhstan ngayong window pero hindi nakaisa ang Kazakhstan sa Iran sa nakaraang qualifiers kaya magiging kaabang-abang to para sa dalawang koponan. Rank 8 China. Binigyan ng FIBA ng credit ang China sa pagkapanalo nito kontra Mongolia. Kaya lang tinalo pa rin sila ng Japan ng 3 puntos. Bata na lineup ang pinadala ng China kaya wag tayo masyado manghusga. Pero dapat bumalik sila ngayong window na mas malakas. Rank 7 Jordan. Dalawang solidong pagkapanalo sa dalawang solidong koponan na dapat na mas mataas na pag-akyat ng Jordan sa rankings pero nireserba ng FIBA ang bagay na yun sa susunod na pagkakataon. Sa anumang kaso patuloy ang paglipad ng Jordan kasama sila Freddy Ibrahim, Ahmad Duwairi at Amin Abu Hawas. Hindi masyadong naramdaman si Rondé Hollis Jefferson sa first window pero isipin mo na lang kapag nagparamdam na yan ngayong window. Rank 6 Korea. Si Rago na may average na 18 points at 10 rebounds sa first window ay nag-announce na ng kanyang pagre-retiro para sa national team ng Korea. May mahuhusay na Yangas ang handang mag-step up para punan ang naiwang pwesto ni Ratliff kaya dapat ito maayos ng Korea ngayong window. Rank 5 New Zealand. From 11 to rank 8 ngayong window, pinatunayan ng New Zealand na isa sila sa mga powerhouse team sa Asia. Madali nilang naipanalo ang kanilang mga laban sa first window pero magawa pa rin kaya nila yan kontra sa mas pinainit na koponan ng Gilas Pilipinas ngayong second window. Rank 4 Lebanon. Hindi nakatulong para sa pag-akyat ng Lebanon ang nangyari sa laban nila sa Syria kung saan lamang silang 25 points pero biglang baba sa 5 puntos noong last quarter. Rank 3 Pilipinas. Team Cone era effect para sa Gilas Pilipinas. Ang koponan na may 41.5 na kalamangan per game ang nagkumbisi sa FIBA na mas itaas sila sa ranking. 6 players ang nag-a-average ng at least 9 points per game at ang mas nakaka-excite sa team na to ay ang 31.5 assists per game nilang average. Mukhang mas lalo pa silang lalakas dahil sa pagbabalik ng kanilang big man stopper na si AJ Edu at main point guard na si Scottie Thompson. Rank 2 Japan. Nanatili ang Japan sa rank 2 matapos nilang talunin ng Guam at China sa first window. Magandang pangitain din para sa Japan dahil patuloy ang pagpasok ni Yuday Baba sa usaping first option para sa opensa ng Japan. Tapos wala pa sa lineup sila Yuta Watanabe at Rui Hachimura. Rank 1 Australia. Nabahala ang Australian fans sa laban sa Korea. Buti na lang nagawa nilang umarangkada sa final quarter at masweep ang first window. Si Nick Kay patuloy ang pamamayagpag para sa kanyang koponan at ang biglang usbong na si Josh Bana nag-a-average ng almost double-double para sa Boomers. Ayun nga mga brody, sila ang rank 24 na inilabas ng FIBA Asia. Kayo mga brody, anong masasabi nyo sa rankings lalo na sa ranking ng Pilipinas?